Magandang buhay mga sir at ma'am ko. Welcome to my channel. For today's video, gagawa tayo ng self-watering container. Para saan ba itong self-watering container? Ito ay para sa mga halaman natin. Kahit iwanan natin ng mga ilang araw, hindi tayo mag-aalala kasi mayroong water reservoir sa ilalim ng ating container. Kaya mga sir at ma'am ko, samahan niyo po ako sa paggawa ng self-watering container. Okay. So ano yung mga materials na gagamitin natin? Una, itong timba. Ito yung pinaka-container natin. Mas malaki sana, mas maganda. Pero ang available lang sa akin ay 4 gallon pail or 4 na galon na timba. Ang mas maganda, mga 5 gallon. Okay, kaya lang, ito lang yung available sa atin. Another one ay itong PVC pipe. So yung PVC pipe, ang haba nito ay 15 inches. So ito, mga recycled materials lang to. Yan, nakuha ko lang dito sa aming lugar. Then, dahil nagdaan ng Pasko, marami tayong ganitong parang bilaong plastic. So ito yung gagawin nating separator doon sa ating water reservoir saka soil medium. Then, kung wala namang ganito, pwede naman yung takip ng pintura. Yan. Then, may mga tools tayong gagamitin. Ito, number 1, hole saw. Dalawang klase, isang 3-inch saka isang 1-inch na hole saw. Then, kung may hole saw, syempre, kailangan natin ng hand drill. Then, kailangan din natin ng grinder. Pero kung wala naman ito, pwede naman tayong gumamit ng lagare sa pagpuputol ng plastic. Then, another, ay may tools din tayo na marker. Kailangan din natin ng marker. Scissor, then nylon string. Nylon string. Yan, ito yung mga kailangan natin. Then, kailangan din natin ng mga barena o pambutas para sa maliliit na butas natin gagamitin. Then, kailangan din natin to 1/2 size na drill bit. Okay, umpisa na natin yung paggawa ng self-watering container. Ang height ng ating water reservoir ay 4 inches. So, ang gagawin natin ay susukatan natin yung mamarkahan natin yung 4 inches. Yan, kabilang side. Yung kabilang side, mamarkahan din natin. Yung takip sa tapat dito, markahan. Yung sa tapat ng kabila, markahan ng 4 inches mula dun sa pinaka ilalim. Ito yung marka ng una. Yung marka ng una. Yung sa kabilang side, markahan din natin. So, ang gagawin natin, susukatin natin yung lapad. Susukatin natin yung lapad ng minarkahan natin. So, gamit ang ruler. So, more or less 17 millimeter. So, 17 millimeter yung diameter na bilog na gagawin natin. Hindi naman kailangan sakong-sakong sukat. Pwedeng lumiit ang konti. So, wala namang problema kung hindi naman kailangan ng exact measurement. Okay. So, ngayon, yung next step na gagawin natin, kukunin natin itong ating plastic na bilao. So, gagamit tayo ng tinatawag na divider. Ito yung divider. Parang compass siya. So, ang gagawin natin, kung 27 yung ating yung diameter ng bilog, more or less
nasa 14 or 13.5 ang radius. So, gagawin natin gamit ang ating divider or pwede din ang compass. Lalagyan natin ang marka. Okay, gamit ang grinder, ikakat natin, kukunin natin yung bilog na to. For safety reason, kailangan nating mag-face shield. Baka mamaya tumalsik sa atin yung plastic debris. So baka ma-aksidente tayo, matama yung ating mata. So nakat na natin yung ating separator between water reservoir sa yung soil medium natin. Again, hindi naman kailangan na saktong-sakto yung bilog. So huwag kayong mag-alala kung di masyadong perfect yung bilog nyo, yung pagkakaputol nyo. Kung wala kayong grinder, pwede kayong gumamit ng gunting na malaki. Manipis naman to, kayang-kayang guntingin. Para maging bilog siya. Basta susundan lang yung ating marka. So, tingnan natin kung papasok na siya. So, ganito magiging itsura niyan. So, medyo kulang pa. I-adjust pa natin ng konti. Check natin kung tatama na yung edge niya sa gilid ng ating minarkahan kanina. Ayan. So ito yung mark line natin. So saktong-sakto na. Medyo masikip ng konti. So bawasan pa natin ng konti. Then, tingnan natin ulit. Yun. Yan. So, ito yung mark outline. Mark natin. Yan. Okay na, okay na. Okay, so anong susunod natin gagawin? Gagawa tayo ng spacer. Pwede natin lagyan ng bato. Kaya bato or kahoy or bricks para maging silbing spacer. Kasi pag di natin nilagyan ng spacer, pag nilagyan natin ng lupa to, lulubog yung ating separator. Mawawala yung ating water reservoir. So gagamit tayo ng
PVC pipe. So ito yung magiging separator natin. At the same time, magsisilbi siyang brace para hindi bumaba yung lupa doon sa water reservoir natin. So kanina sinukatan natin yung ating timba mula sa ilalim ng 4 inches. So puputol tayo ng 4 na PVC pipe. So ito ay 3 inches na PVC pipe. Mas malaki, mas maganda. Kung ang available sa inyo maliit, okay lang. Pwede din yan. So puputol tayo ng 4 pieces na 4 inches. So ganito lang gagawin natin. So markahan natin 4, 8, 12, 16. Ang gagawin natin, ikakat natin siya ng diretso. Hanap kayo ng lumang karton na yung edge niya ay diretso. Ito ang gagawin nating guide para yung pagputol natin dun sa PVC pipe ay halos flat. So ganito lang gagawin. Ayan. Ayan. Then pagduduksongin nyo lang yan, pagtatagpuin mo lang yan. Ayan. So ganito. Then mamarkahan natin. So ang gagawin natin, ikakat natin to. Again, gamit tayo ng face shield for safety. Nag-cut tayo ng 4 pieces na PVC pipe. So ang gagawin natin, kakat natin yung tatlong piraso. Babawasan natin ng 2 inches ang lapad. Okay. More or less 2 inches ikakat natin. Ganito yung magiging formation ng ating pipe dun sa ilalim ng ating water reservoir. Yan. So, yung center pipe natin, lalagyan natin siya ng notch. Lalagyan natin ng notch siya. So, ganito lang yung paglalagay.
ganito ang magiging tsura. Ganito yung magiging tsura. Ito yung nasa ilalim. Bali ganito yung magiging formation ng ating PVC pipe. So, kahit di na mo to, hindi siya basta bababa. Kasi meron tayong spacer doon. Pwedeng gawing bato, kaya lang yung bato hindi kasi hindi kasi masyadong perfect yung size niya. Possible na mag-tip over yung ating separator pagka hindi stable yung ginawa nating spacer. Again, pag walang PVC pipe, pwede yung bricks, pwede yung bato, kahit yung mga lata, yung mga pinagkainan ng mga cup noodles, plastic, pwede din yung maging separator. Since na ito ay available sa atin, mas magandang gamitin itong PVC pipe na to. Pwedeng 2.5, pwedeng 2 inches. Kung ano yung available na spacer, pwede din yung mga lumang Tupperware, pwede nyo gamitin na spacer. Next step, anong gagawin natin? So, gagawa tayo, bubutasan natin to. Ayan, bubutasan natin to. Gamit ang holso, 3-inch holso, bubutasan natin yung pinaka-center niya. Kasi doon dadaan yung natin, yung lupa natin, para mag-wick, para sipsipin ng lupa, pataas yung tubig mula doon sa ating water reservoir. So ngayon, nakata natin yung yung center hole natin. Dito dadaan yung lupa para sipsipin ng lupa pataas. So ito yung 3-inch na PVC pipe. So dito dadaan yung tubig natin na ilalagay. Dito natin padadaanin yung hose. Dito natin ito ang gagamitin natin, entry point para magkaroon ng tubig yung ating water reservoir. So ang gagawin natin ay bubutasan natin sa isang gilid. Butasan natin dito sa portion na yan. So ang gagawin natin, mamarkahan lang. Ito, mamarkahan lang natin to. So, gamit ang 1-inch holso, bubutasan natin siya. So, estimatein natin. Rough estimate na. Butasan natin. So,
Medyo masikip lang ng konti. Ayan. Sakto-sakto. So itong yung 1/2 PVC pipe na to, ang gagawin natin ay ikakat natin na pa-slant sa ilalim. Kasi pagka masyadong flat at nagkaroon ng mga debris doon sa ilalim ng ating water reservoir, baka medyo mabarahan siya. So ang gagawin natin, ikakat natin siya ng pa-slant. So, next step natin, magbubutas tayo. Next step ay bubutasan natin dito. Mga 1 inch ang pagitan, 2 butas. So, ang gagawin natin ay dito sa banda, di ba ito yung handle? Kasi minsan, pagka yung halaman natin medyo maliit, pwede natin i-transfer from one place to another gamit tong handle. Pero pwede din naman natanggalin na yan. So, ang gagawin, yung banda ilalim dito, mamarkahan natin ang 2 butas. Sabit natin yung maliit na drill. Kuha tayo ng nylon string. So, maglalagay tayo ng overflow. Kasi pag hindi tayo naglagay ng overflow, tataas yung tubig. Halimbawa, lumakas ang ulan, possible na mapuno yung ating timba o yung container. So, para maiwasan yon, kasi pag tumaas ang tubig, wala tayong overflow, mabubulok yung ugat ng halaman, at the same time, mamamatay yung halaman natin. So, kasi masasaturate masyado ng tubig yung lupa. So, para maiwasan yon, maglalagay tayo ng overflow. So, mula sa bottom ng ating timba o container, kanina nagmarka tayo yung ang taas ng water reservoir natin ay 4 inches. So, ang gagawin natin, below 4 inches, doon sa ilalim ng separator natin, doon tayo gagawa ng butas. Doon, yun ang magiging magsisilbing overflow natin. So, kung ito ang 4 inches, ating close up man. Kung ito yung 4 inches, yung sa pinakailalim ng water reservoir, dito tayo gagawa ng overflow. Yan, sa portion na yan. Kahit lumakas ang ulan, yung sobrang tubig lalabas dito. Hindi malulunod yung ating halaman. So, bubutasan natin siya. So, ang gagamitin nating drill ay 1/2 inch. Yan. Yan, 1/2 inch ang gagawin natin. Bali, isang overflow lang ang gagawin natin. Okay, palitan natin. So, gamitan muna natin, butasan muna natin ang maliit.
ito na yung ating overflow. Okay. Tinanggal muna natin pansamantala yung ating yung PVC pipe na 1 inch. So ang gagawin natin ay bubutasan natin ng mga 6 na butas to para doon dadaan yung tubig natin para masipsip ng ating lupa. Ito na, nabutasan na natin siya. So medyo linisin lang natin ng konti. Nabutas natin. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So meron na tayong 7 butas. So pwede nyo naman dagdagan. Mas maganda, mas medyo madami ng konti. So ibalik na natin yung ating separator. Ayan. Make sure lang na yung nasa gitna yung ating PVC pipe na isa. Ito nasa gitna yan. Next, lagay na natin yung ating 1 inch PVC pipe. So balik na natin yung 4 inch pipe. So nagawa na natin yung water reservoir. Naikabit na natin yung 1/2 PVC pipe na pagdadaanan natin ng tubig. Then, kailangan natin ng lumang tela o lumang damit. Kahit anong tela po pwede. So ilalagay natin doon sa pinakailalim ng ating ibabaw ng ating separator. Then sa gitna, ilulubog natin to. Yan. Then gagawin natin, ilalagay na natin yung lupa natin. Pag nailagay na ng lupa, kung ano yung paborito nyong halaman, pwedeng gulay. So, for this demo purposes, ang gagamitin natin ay bougainvillea. So, isa sa mga paborito kong na halaman ay bougainvillea. So, ang variety nito ay Chitra India. More than 3 months na to. Di siya lumaki ng gusto kasi maliit lang yung kanyang taniman. Ngayon, didiligan natin siya hanggang yung tubig lumabas dito. So, ibig sabihin, enough na yung tubig na ilalagay natin. Then, meron na siyang pondong tubig doon sa ilalim.
So ito na yung ating overflow. Ibig sabihin, pag puno na yung ating water reservoir, lalabas na yung sobrang tubig. So, okay. So, ano ate? Ha? Okay na? End ko na? Hindi pa. So, ito na yung ating water reservoir. Ito na yung ating self-watering container. So, meron na pondo na tubig dito sa ating water reservoir. So, kahit umalis tayo ng ilang araw, at hindi tayo mag-aalala kasi alam natin na yung ating halaman ay may masisipsip na tubig. Hindi siya basta-basta mamamatay. For example, kung sa eskwelahan, Sabado at Linggo, lalo yung Sabado at Linggo, walang magdidilig doon sa halaman natin. So ang tendency, pagbalik natin kilalunisan, makikita natin yung halaman natin tuyong-tuyo. And minsan, sa sobrang init, mamamatay na yung ating halaman, hindi na siya maka-recover. Pero dito sa self-watering container, kahit ilang araw, most probably 5 to 7 days, hindi tayo mag-aalala kasi may nakapondong tubig doon sa ilalim ng ating container. Ayan, natapos na natin yung ating self-watering container. So, mga sir at ma'am ko, maraming salamat sa panunod ng aking video. Please like and share na rin. And subscribe na lalo na para matulungan nyo naman lumaki ang aking channel. Again, ito ang aking self-watering container. Bagay na bagay sa mga tao na laging wala sa bahay o umaalis sa mahabang panahon. Or kung nasa eskwelahan tayo, pagbalik natin ng weekend, pagbalik natin ng Monday, di tayo mag-aalala na ang ating halaman ay nasa magandang kondisyon pa. Magandang buhay and God bless us all.